20:21. Romans chapter 4, 20:21. Basahin ko po sa New Living Translation, mga kapatid. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. The verse 21, he was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Amen. Paano po ba natin pinapatibay ang ating pananampalataya? How to make our faith stronger? Dito po sa verse 20, Abraham never wavered. Mas lalong lumalakas ang kanyang pananampalataya at lalong nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Mas lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Praise God. Paano po ba natin pinapatibay ang ating pananampalataya? We need to trust God. Amen. Sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Paano po ba tayo maging mananampalataya o magtitiwala sa ating Panginoon? Kailangan manampalataya tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero meron kang kasiguraduhan, meron kang katiyakan na yung inaasahan mong kasiguraduhan. Praise. So, just like Abraham never wavered in believing God's promise. Kumbaga, hindi po siya talaga nanghina sa pangako ng Diyos sa kanya. Na siya ay magkakaroon ng anak. Amen. God? His faith became stronger. His faith grew stronger. Mas lalong lumakas ang kanyang pananampalataya. O faith niya. He brought glory to God. Habang lumalakas ang kanyang faith, ay nagbibigay ito ng glory sa Panginoon. Amen? Amen. Ano po yung sikreto o naging dahilan bakit lalong naging strong ang kanyang pananampalataya ni Abraham? Ang sabi po dito, he was fully convinced that God is able. Habang lumalakas ang kanyang faith, ay nagbibigay ito ng glory. So, 100% convincido niya si God na able whatever He promised. God is Amen. able, praise God, mga kapatid. He was Nag-aalinlangan po ba tayo sa kakayahan ng Diyos na magagawa niya para sa ating buhay? Minsan nandun yung pagdududa natin. Pero meron pa rin yung percentage. Yung kunting part na minsan hindi natin pinapatibay ang kakayahan ng Diyos na magagawa niya yung kanyang pangako sa ating buhay. Maybe minsan tayo yung may problema na we don't trust God 100%. Yes, God. Although we believe in Him, na naniniwala tayo sa Kanya, na hindi tayo nagtitiwala. Believing is different from trust. Amen. That's right. Maraming naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat nagtitiwala sa Kanya. Mm. Kasi kung lahat nagtitiwala, yung panalangin natin
ay ibang klaseng panalangin na hindi yung panalangin na hingi lang kasi naniniwala tayo na ibibigay ng Panginoon. Pero once na hindi ibinigay ng Panginoon, ay yung tiwala natin na sisira na agad. Praise God. Right. But we must trust God. Remember, yung paniniwala natin na pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi mo lang siya kilala, na kaya niyang gawin ay ang mga bagay na di natin nakikita. Pero di ka naman naniniwala na gagawin niya ito sa ibang tao, pero hindi sa iyo. Kaya minsan, maraming pumapasok sa ating isipan at puso. Amen. Kaya minsan nagtatampo tayo, but no. We must trust God that we need to fully convince God is able. Praise God. God is able, mga kapatid. We need to become more stronger of our faith. Sa mga kabilang sakunang dumarating, mas lalo po tayong pagtibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ibigay na natin yung 100% sa Kanya na walang pag-aalinlangan. That's right. Praise God. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Inayon ko lang dito pagkaksa, DJ na ada critical man na abundance. Abundance, mga kapatid, yung growing in the knowledge of God. Amen. Amen. Praise God. Sorry naman dito. Hindi ko na. Praise God. So, napakinggan natin mga kapatid ang exhortation about sa ating Sunday School mga kapatid. It's about faith. Nandoon mga kapatid yung binibigyan din o binibigyan buod mga kapatid na iba ang paniniwala sa pananampalataya. So, meron kasi naniniwala na hindi naman nananampalataya. Amen. They are believing, but they are not trust. Parang mga kapatid, nandoon yung kanilang paniniwala, pero wala yung kanilang Wala. tiwala. So, mababa mga kapatid. So, kung titignan natin maigi, talagang napakalaki o napakalayo ng kanilang tinatawag natin na difference. So, kung ikaw ay nananampalataya, ito po ay nagbubunga ng magandang kinabukasan o magandang kalalabasan. Pero iba yung naniniwala lang. Kasi kung naniniwala ka lang mga kapatid at hanggang doon lang, naniniwala ka lang, wala talagang, according to the book of James mga kapatid, sabi doon, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalatayang may gawa. So doon pa lang mga kapatid, lumalabas na yung right way of faith mga kapatid. Na ang tamang way ng pananampalataya ay makikita talaga yan sa gawa. Amen. According to the conclusion mga kapatid, the abundance, yung talagang kalalabasan nito. So, kung pagmamasdan natin maigi mga kapatid, yung patungkol doon sa pananampalataya na yan mga kapatid, gaya ng topiko nga natin nung nakaraang Sunday pa nga, patungkol din sa faith, na isa lang naman talaga ang pinupunto ng pananampalataya. Ang pinaka-point ng pananampalataya, mga kapatid, ay yung tinatawag na pagtitiwala mo sa Diyos. Amen. Yung trust. Kasi pag sinabi mong trust, mga kapatid, the power of doubt ay hindi talaga lalabas. Yung pagdadalawang isip, mga kapatid, ay hindi mo talaga makikita doon sa tinatawag na trust. Diba? Kaya nga sinasabi sa Bible, mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. The book of Proverbs, mga kapatid.
So, madali kasing sabihin yung naniniwala ka, madaling lumabas sa bibig mga kapatid, yung paniniwala, yung pananampalataya. Pero ang pananampalataya mga kapatid, lagi pa rin ito makikita sa gawa. For example mga kapatid, di ba, yung trust. Nagtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang gagawa ng lahat, pero wala ka namang ginagawa. Example natin yung nangyari kahapon mga kapatid. Ilang beses tayong nag-giving doon mga kapatid, di ba? So, sa aking palagay na mga kapatid, sabi ko, bahala na ang Panginoon. Ito yung pera eh. Bigay! So, bigay ako ng bigay mga kapatid. Nung nag-computation na kami ni Mrs., sabi ko, may natitira ko ba dyan, pumasahin natin. So, because I am trusting God mga kapatid, binigay ko talaga yung nakikita kong tinitibok ng puso ko mga kapatid. At yun nga nangyari mga kapatid, ay wala talaga. Yung pamasahe namin mga kapatid, pamasahe na lang ng isang tao. Bitin pa, kukulangin pa mga kapatid. Kaya sabi ko, paano ito Panginoon? Kaya sabi ko naman, lapitan ko na lang si kaibigan mong pastor. Hiram na lang ako ng peparel at balitan ko na lang pagdating doon. Yun ang nasa plano ko mga kapatid. Nung bigla silang nagpatawag mga kapatid ng mga pioneering doon sa harap, ang akala ko lang, ipagpipray lang kami. No? So, tignan mo mga kapatid. God action in the right time. Amen. Magtiwala lang tayo sa Kanya mga kapatid. Huwag lang tayong yung tiwalang nagdadalawang isip. But, trust in the God, trust in God with all. Sabi nga, with all your heart, di ba? With all your mind. With all your strength. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. So, yun ang ginawa ko kahapon mga kapatid. Talagang sabi ko, Lord, ikaw bahala. Pero sa isip-isip ko ng mga kapatid, siguro nagbaon naman si Mrs. ng pamasahe namin. Pag-usap tayo mga kapatid, wala pala siyang baon. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng paraan. But, see, tignan ninyo kung anong ginawa ng Panginoon. Imbis na ako ang gagawa ng paraan, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen. At hindi lang pamasahe mga kapatid ang binigay ng Panginoon. Sobra-sobra pa. Di ba? Magkano pamasahe? 150, 150, 300. Sa dalawa kami mga kapatid. O may sukli pa. So, ganyan gumawa ang Diyos ng paraan mga kapatid. We need to believe in Him. We need to trust Him. We need to put our faith in Him. Amen. Sa kanya lang natin ibigay mga kapatid. Para nandun yung tinatawag natin na abundance. Di ba? Nandun yung pagpapala mga kapatid. Kaya kung titignan natin, kung ibibigay lang natin ang buong nating tiwala sa Diyos, kaya sabihin pa natin mga kapatid na maubusan man tayo, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para tugunin niya ang ating pangangailangan. Diba? Alino pa ba tayo magtitiwala mga kapatid? Wala tayong ibang pwede pang pagkatiwalaan, kundi ang Diyos lamang mga kapatid. So, hanggang doon lang siguro mga kapatid ang ating may dadagdag sa lesson na hinanda ng ating Sunday School mga kapatid. Pero bibigyan natin ng diin, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kung ang Diyos ang nagsabi mga kapatid, na ibuhos natin ang ating pananampalataya, ibigay natin ang lahat-lahat ng nasa atin mga kapatid, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Dahil God is the source of everything. Siya ang dahilan ng lahat. Sa Kanya nanggagaling ang lahat. Kaya ibigay natin ang buo nating tiwala, ang buo nating pananampalataya, manalig tayo ng buong puso mga kapatid. Dahil ang Diyos, hindi yan magpapabaya sa mga sa Kanya ay nagtitiwala.
Yan po ang lagi nating tatandaan mga kapatid. Habang lahat tayo ay tumatayo sa ating